Title: Ang Pangangilabot ng Aswang. Sa isang maliit na baryo sa tabi ng bundok, may isang batang babae na nagngangalang Maria. Kilala siya sa kanilang baryo bilang masayahin at mahilig maglaro. Ngunit sa likod ng ngiti niya ay may isang madilim na lihim na bumabalot sa kanilang komunidad, ang alamat ng aswang. Araw-araw, umiinom si Maria ng gatas sa umaga at kinagabihan ay naglalaro kasama ang mga kaibigan. Ngunit isang gabi, nang siya ay naglalakad pauwi mula sa bahay ng kanyang kaibigan, napansin niyang madilim at tahimik ang paligid. Bigla siyang nakaramdam ng pangamba at nagmadaling umuwi. Sa kanyang pag-uwi, napansin niya ang isang anino na sumusunod sa kanya mula sa likuran. Iniwasan niyang lumingon, ngunit sa bawat hakbang niya, ang anino ay tila lumalapit. Nang makabalik siya sa kanilang bahay, agad siyang pumasok at pinagsarhan ang pinto. Kinabukasan, nagpa siya ang kanyang mga magulang na dalhan siya sa lokal na albularyo upang tanungin kung bakit siya nakakaramdam ng kaba. Napansin ng albularyo na mayroong sumpa ang barangay at pumayag siyang magbigay ng solusyon. May aswang na nagkukubli sa ating gitna, sabi ng albularyo. Dapat tayong maging maingat. Pinayuhan sila ng albularyo na huwag lumabas sa dilim at iwasan ang mga lugar na madilim at tahimik, ngunit sa ligaya ni Maria, hindi siya nakinig. Ipinangako niyang susunod sa sinabi ng albularyo, ngunit sa isang pagkakataon, nang magkakasama ang kanyang mga kaibigan sa paglalakad sa gubat, hindi niya naiwasang sumama. Habang naglalaro sila, isa sa kanila ang nagmungkahi na magtago sa dilim. Tuwang-tuwa silang lahat, ngunit sa kanilang pagtagpo sa dilim, naramdaman ni Maria ang malamig na hangin na tila may bumabalot sa kanya. Maya-maya, may narinig silang baboy na mga ungol. Nagtakbuhan sila, ngunit napansin ni Maria na naiwan ang kanyang isa pang kaibigan. Mabilis siyang bumalik upang hanapin ang kanyang kaibigan, ngunit sa kanyang pagbabalik, ang lahat ng masayang tunog ay napalitan ng nakakatakot na katahimikan. Nakita niya ang anino muli, ngunit sa pagkakataong ito, mayroong mga mata na nagliliyab sa dilim. Isang aswang, naisip niya. Nakita niyang nasa harap niya ang isang nilalang na may mahabang pangil at matatayog na pangil. Ang nilalang ay umungol, "Bakit ka narito, Maria?" Natakot si Maria at tumakbo siyang pabalik sa bahay. Hindi siya tumigil hanggat hindi siya nakapasok. Mabilis niyang sinarado ang pinto at humingi ng tulong sa kanyang mga magulang. Pero mula noon, nababalot ng takot ang kanyang puso sa bawat tunog na naririnig sa gabi. Mula sa araw na iyon, lagi siyang nag-iingat at hindi na lumabas sa dilim. Sa kanyang kalooban, alam niyang mayroong aswang na nagkukubli sa kanyang bayan, patuloy na nagmamasid at naghihintay. Ang taong masaya ay naging maingat, ang ngiti ay napalitan ng takot habang ang alamat ng aswang ay patuloy na dumadaloy sa hangin ng baryo. Wakas.